Pero nakakatuwa lang, binisita niyo ako. Naalala ko rin. Sabi ko sa tatay pala. Makakaano si Kuya Dave na nakamiss minsan. Ha? Si Kuya Dave. Kala ko po talaga dito si Kuya Luis, kaya rin po nagpunta rin po. Gusto mo makita? Ayun po, stop po muna natin. Heads up lang po ang pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol nga po doon sa biglaang pagbisita ni Kuya Dandan tsaka ni Kuya JB doon sa Tekram House. Kasi nga po, namimiss din po nila si Tekram at parang may pinuntahan po sila doon banda kila Tekram at yun nga po, dumaan lamang po sila doon. At nabanggit din po ni Dandan na nakakamiss nga daw po si Kuya Dave niya at inakala din daw po nila na andun pa si Luis dahil nga po diba bumisita si Luis doon. At wala pong vlog na umuwi na si Luis, kaya buong akala nila Dandan is andun pa po si Kuya Luis nila. Kaya yun, bumisita po sila doon. So ipagpatuloy po natin ang panonood. At napapansin nyo guys, dito sa video na ito, kapag nabanggit po ni Dandan si Dave is parang hindi sinasabayan ni Tekram yung about kay Dave. So parang nililihis ni Tekram yung topic. So, ibig sabihin nun is ayaw ni Tekram na pag-usapan si Dave at gusto niya na mag-move on na talaga or naka-move on na talaga siya. Ano yung namimiss mo dito sa bahay? Ang gagaras pag-uwi. Gumagala pala kayo nun? Ba? Dati. Hindi ko alam yun kasi gabi na rin ako na-away, no? Hindi lang po ako tumutuloy. Wala po kayo dito. Naaya po eh. Nagala pala kayo dati, hindi ko alam. Ano pa yung mga ginagawa nyo na hindi ko alam? Nakakamiss po dito basta. Buwan rin po yata ako tumira dito tayo sa inyo. Ilang buwan? Parang naalala ko... 3 months. 3 months. 3 months lang ba? Opo. Kala ko mga 1 taon. Ayun po, mga ilang buwan din po kasi si Dandan na tumira doon sa Tekram House. Kasama nga po sila Dave, tsaka sila Luis, sila Noah. Kaya namimiss din po talaga ni Dandan doon. And every now and then is bumibisita po sila doon. Kasama sila Ate Ednaline, sila Kuya Norlan. Kaya namimiss din po nila. At ngayon po silang dalawa lamang ni JB yung bumisita. 6 months? Hindi po, mga Kala ko po talaga dito si Kuya Luis, kaya rin po nagpunta rin po. Gusto mo makita? Si Kuya Luis po eh. Idol niya rin po si Kuya Luis. Gusto niyong siguraduhin Kasi walang vlog na siya, no? Umalis. Opo, sige. Hindi, tinatago ko lang sa inyo. Nasa taas talaga. Hindi nga po. Hindi, umuwi na siya. May pasok siya nung ano eh. May pasok siya. Kala ko po, nandito po siya ngayon po. Kaya po, isip ko rin po kung tatero. Si Kuya Luis. Yeah. Pero ang galing lang yun. Tayo, okay ka na? Ha? Ano po, Sunday night po yata umuwi si Luis kasi may klase po siya ng Monday, di ba? So pumunta siya doon mga Friday. Then parang doon siya natulog kila Renzo. Yata di ako sigurado. Then kinabukasan, Saturday, yun nga po pumunta sila kay Tekram. Then pagka Sundays, nag-church sila. Then after that is parang inihatid po siya ni Tekram or baka sumakay lamang ulit siya ng bus or something. So wala po kasing vlog na nakala ko din kasi magkaroon ng vlog. So inaabangan ko din pero wala. Kaya siguro buong akala nila Dandan is andun pa nga po si Luis pero wala na pala talaga. Pero yun nga, babalik-balik naman si Luis doon, sabi naman ni Luis or dahil nga po nasimulan na po ni Luis na pumunta doon, I'm sure na pabalik-balik na po siya doon hanggang sa sana balang araw is muli or tuluyan na nga po siyang bumalik doon sa poder ni Tekram at doon na talaga titira. Balang araw po yan. Okay ka na po? Okay na. Mga siguro Guys, nakakatuwa lamang kasi yun nga, yung simpleng pagtanong lamang ni Dandan na kung okay na nga po ba si Tatay Tekram niya is isang malaking bagay po yun para kay Tekram. Yung kumbaga nafe-feel ni Tekram yun doon. Yung concern nga po ng bata sa kanya. Kasi bihira lamang po sa mga bata na nagtatanong po ng ganoon sa mga tao or sa mga mas nakakatanda. Ito si Dandan kasi is mature din kasi talaga mag-isip at alam niya na kahit na nakikita niya si Tatay Tekram niya na masaya, ay meron talaga itong tinatagong sakit or kirot sa puso. Ayan. Basta okay naman na. Minsan may mga times yan, maalala mo din, pero... Ang tagal na rin po ni Kuya Dave dito. Ako po yung tinuring nga, wadi na po ako malis dito.
Alam ko po yan eh. Marami po kayong plano kay Kuya Luis, kay Dave. Sabi ko, sayang ako. Kay Kuya Dave na lahat. Para kay Muzuro lahat. Pagmamahal. Kala ko nagpa-prank lang po kayo. Sabi ko, prank po ito eh. Ilang beses ko rin po pinapanood yung niya. Yung... Hindi ka makapaniwala, no? Mayroon po eh. Kala ko po, biro lang. Sabi ko, biro lang siguro to. Ilang vlog po kayo. Hindi sabi ko, totoo na ka ako to. Ayan, so buong akala din pala ni Dandan na prank lamang po ang lahat, pero hindi talaga prank kasi nga po nakailang live na sila. At yun, napansin nyo, di ba, doon sa kahit na nag-topic na si Dandan about kay Dave, ay parang hindi siya sinasabayan ni Tekram kasi ayaw na talaga ni Tekram na banggit pa or something na mapag-usapan pa kasi mas lalo po siyang nasasaktan at mamimiss lang po niya lalo yung bata. So okay lang din po yun, at least kahit papano is may concern yung bata, sila Dandan at sila JB kay Tekram ba. Yung simpleng pagbisita, pangangamusta is malaking bagay na po talaga yun kay Tekram. At nabanggit din po ni Dandan na kung siya lamang daw talaga yung itinuring na anak ni Tekram, ay baka hindi na daw talaga siya aalis doon. Di rin po natin masasabi, pero yun, kahit na hindi man siya nakatira doon, anak pa din naman ang turing ni Tekram sa kanya. At alam ko na mahal din ni Tekram ang mga batang ito. Hindi na sinantan kundi pati mga kapatid niya. At yun, sana mag-aral silang mabuti para din sa ikakabuti na ang kanilang buhay, especially nga po na wala silang mga magulang. At yun, para makatulong din sila sa mga taong nag-aragwa sa kanila, especially ang kanilang ate Ednaline or Nanay Ednaline, kay Tatay Norlan, gano'n po. Ayan, I think hanggang dito na lamang po muna siguro itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So, inulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo na sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan. At kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. Always take vitamin C para maboost ang ating immune system. At hindi po tayo matatama na agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. Especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang pong umuulan. At yun po, para sa akin talaga na napaka-importante na ingatan po natin ang ating sarili, ang ating katawan. Kasi mahirap po ako magkasakit katulad po na nangyari sa akin. Nagkaroon po ako ng lumala po yung insomnia ko, nagkaroon ng nervyos dahil nga po sa mga bagay-bagay na iniisip. So kailangan talaga na maging positive tayo always sa buhay, laging magdasal sa taas. Yun, palaging maging masaya, iwasan yung mga nakaka-stress na mga bagay para hindi po tayo magkakaroon ng problema sa ating katawan. Kasi yung mga stress kasi maraming mga maraming mga maaaring sakit na dadapo sa atin kapag stress na stress po tayo at negative po laging iniisip natin. Kaya always think positive and always be happy. Ayan. So yun, inulit ko hanggang dito na lamang po. God bless po and bye for now po.